Kabanata 1561. Napaluha si Laila. Hindi niya makuha ang pagmamahal ng kanyang asawa sa loob ng maraming taon pero inakusahan din siya ng pakikipagrelasyon sa bodyguard. Nasaan ang hustisya noong kailangan niya ito? Ang nakakapagtaka ay ang tao na talagang kumuha ng mga larawan sa kanila at walang paraan para tanggihan pa ito. Hindi alam ni Laila kung paano kinuha ang mga larawang ito. Ang tao sa mga larawan ay malinaw na siya pero hindi siya kailanman nakipaglandian sa bodyguard. Habang iniisip niya iyon, lalo niyang naramdaman na parang may mali. Naramdaman ni George na malabong gawin ni Laila ang bagay na ito pero nasa harap ng kanyang mga mata ang mga katotohanan. Kinailangan niyang tanggapin ito. Kawakas ay sinabi ni Isaac, Laila, darating ang araw na papaalisin kita sa bahay na ito. Pagkatapos, umalis siya sa eksena kasama ang kanyang abogado na si Bruce. Bumagsak si Laila sa sahig at hindi napigil ang umiyak. Hindi alam ni George kung paano siya aaliwin. Pero may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pag-aliw sa kanya at iyon ang kanyang kapangyarihan. Ayon sa mga alituntunin ng pamilyang Diaz, kung sakaling pagtaksilan ni Laila ang head ng pamilya, wala siyang makukuha sa divorce. Ang animal forest na minamanage niya ay mahuhulog din sa mga kamay ni Isaac. Si Isaac ay magkakaroon ng halos lahat ng kapangyarihan na orihinal na nahati sa tatlong tao. Normal ba ito? Habang iniisip ito ni Georgia, mas nararamdaman niyang may mali. Pakiramdam niya ay may konspirasi na nagaganap. Gayunpaman, wala siyang katibayan, kaya't hindi niya ito masabi. Para maiwasan ang away sa pamilyang Diaz, ang pinakamahalaga ngayon ay tulungan si Laila na i-handle ang kanyang sarili. Agad namang sinabi ni Georgia, Laila, huwag kang masyadong malungkot. Sa kasalukuyang sitwasyon, kahit pa malungkot ka, hindi ito makakatulong. Dapat nating subukang alamin ang katotohanan sa likod ng bagay na ito. Kung wala kang relasyon kay Locke, saan nanggaling ang mga larawang iyon? Kailangan nating imbestigahan ito. Matapos ang ganoong paalala ay agad na bumalik sa tamang pag-iisip si Laila. Oo, kailangan nating imbestigahan ito. Agad siyang tumakbo palabas ng walang sabi-sabi at diretsyong nagmaneho papunta sa tinitirhan ni Locke. Tinipa niya kaagad ang pinto pagkarating niya doon. Nagluluto si Locke sa loob ng bahay at nagulat siya kay Laila nang sumugod ito. Itinaas niya ang kanyang mga braso para ipagtanggol ang sarili pero nagtataka siyang nagtanong pagkatapos niyang makita ang taong sumugod, Mrs. Diaz, bakit ka nandito? Tanong ni Laila, Locke, ano ang mga litrato na iyon? Nagpapanggap ka pa rin na hindi mo alam. Ang tinutukoy ko ay ang mga larawang iyon ni Isaac. Ang mga larawan kung saan tayong dalawa ay. Hindi alam ni Laila kung paano ito sasabihin sa kanya. Pagkarinig nito, nagbago agad ang ekspresyon ni Locke. Mamantong hininga siya at sinabing, Hi. Mrs. Diaz, ang katotohanan ay lilito sa lalong madaling panahon. Alam ko na ang tungkol sa mga larawan. Wala tayong pagpipilian sa pangyayaring ito. Madali para sa iba na malaman ang ating relasyon. Ano ang ibig niyang sabihin sa relasyon natin? Ano ang sinasabi niya? Tinuro siya ni Laila at sinigawan, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Wala akong relasyon sa'yo. Nagkibit balikat si Locke. Mrs. Diaz, walang ibang tao dito, kaya hindi mo na kailangang magpanggap pa. Ang ating abnormal na relasyon ay naghihintay lamang na matuklasan sa madaling panahon. Hi, aminin mo na lang. Dapat niyang aminin ang ano. Parang masusuka na si Laila sa kanyang mga pinapakinggan. Wala siyang kinalaman kay Locke at hindi rin siya nawawala ng anumang memory tungkol sa isang relasyon sa pagitan nila. Locke, ikaw. Umiling si Locke. Mrs. Diaz, sa puntong ito, dapat mong tanggapin ito. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod na siya at pumasok sa kwarto. Galit na hiniblot ni Laila ang tasa sa coffee table at inihagis sa dingding. Agad siyang sumigaw ng, Locke, umamin ka na. Sana mamatay ka sa isang miserableng kamatayan. Nagtapon siya ng iba pang mga bagay pagkatapos nito. Kawakas, tumalikod na siya at umalis. Sa loob ng kwarto, ipinakita ni Locke ang isang malaswa at tusong itsura. Kinuha niya ang cellphone at nag-text. Tapos na. Makalipas ang isang araw. Kabanata 1562. Sa Chairman's Office ng Sterling Technology, ang action plan ni Thomas ay naapektuhan din ng maging masama ang relasyon niya kay Laila. Kinailangan niyang isagawa muli ang kanyang plano para pabagsakin ang pamilyang Gomez.
Si Thomas ay nakaupo sa isang upuan at abala sa mga gawain sa mga bagay na may kinalaman sa kumpanya. Biglang bumukas ang pinto at excited na tumakbo si Diana papasok habang may hawak na laptop. Mr. Mayo, breaking news. Nang sabihin niya ito, isang hindi mapigil ang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Anong breaking news ang maaaring magpasaya sa'yo? Casual na tanong ni Thomas. May nangyari kay Laila. Ha? Medyo nagulat si Thomas. Mataas ang social status ni Laila, kaya paanong may mangyari sa kanya? Sabihin mo sa akin ang tungkol dito ng detalyado. Huminto sa pagtatrabaho si Thomas dahil curious din siya sa mga gawain ni Laila. Mr. Mayo, ikaw na mismo ang magbasa nito. Inilagay ni Diana ang laptop sa desk ni Thomas. Isa-isang binuksan ni Thomas ang balita. Lalo siyang nagugulat habang binabasa niya ang mga balita. Talagang sinabi sa report na si Laila ay nasa isang relasyon sa kanyang bodyguard at siya ay inakusahan ni Isaac. Kapag na-validate na ang mga kaso sa korte, ayon sa mga batas, regulasyon at mga rules ng pamilya Diaz, walang makukuha si Laila sakaling mag-divorce sila. Ito ay nakakatakot. Ang animal forest, ang economic lifeline ng pamilyang Diaz, ay mahuhulog sa malamang sa mga kamay ni Isaac. Samahan daw si Thomas sa upuan at nanatiling tahimik. Curious na nagtanong sa kanya si Diana, Mr. Mayo, bakit parang hindi ka masaya? Si Laila ang naging dahilan para maaresto ka ng mga pulis noon at gumastos tayo ng mahigit $10 million. Ngayon na may nangyari sa kanya, tinatanggap niya lang ang deserve niya. Magandang bagay ba talaga ang nangyari? Ilang sandali pa ay sinabi ni Thomas, hindi ko masyadong kilala si Laila pero naiintindihan ko pa rin ang kanyang personalidad. Siguradong hindi ang babaeng ito ang babaeng manloloko sa kanyang asawa. Hindi siya makikipag-divorce sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa isang bodyguard kapag alam niyang wala siyang mapapala rito. Mukhang may nangyayari sa likod nito. Nagkibit balikat si Diana. Hindi mahalaga kung ano ang nangyayari. Anyway, maganda na memorable na siya dahil minsan na niya tayong niloko. Umiti si Thomas at umiling. Ang pagbagsak ni Laila ay maaaring isang magandang bagay para kay Thomas pero pwede rin itong maging isang masamang bagay. Mahirap sabihin sa ngayon. Samahan daw siya sa kanyang upuan at paulit-ulit na binasa ang articles, patuloy na tinitimbang ang mga pros and cons sa kanyang isipan. Biglang nagningning ang mga mata ni Thomas at sinabi niya, ipaalam kay Scorpio na protektahan niya si Georgia ng palihim. Ha, medyo nagulat si Diana at nagtanong, kailangan ba ni Georgia ng proteksyon? Sa tuwing lumalabas siya, napapaligiran siya ng isang grupo ng mga bodyguard at wala siyang mga kaaway. Hindi ipinaliwanag ni Thomas ang kanyang sarili. Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Sige. Tumalikod si Diana at umalis, hinahanap si Scorpio para protektahan si Georgia. Umupo si Thomas sa kwarto at bumulong sa kanyang sarili, napabagsak na agad ni Isaac si Laila pagbalik niya. Kung tama ang hula ko, susunod na si Georgia. Hindi katulad ni Laila si Georgia. Siya ay maingat at walang mga kahinaan. Ang pinakamabilis na paraan para pabagsakin ang ganitong uri ng babae ay ang assassination. Dumungaw si Thomas sa bintana at medyo hindi mapakali. Hindi lamang isang business partner ni Thomas si Georgia mula sa pamilyang Diaz pero siya rin ay isang mabuting kaibigan niya. Ayaw niyang mapunta sa panganib ang buhay ni Georgia. Unti-unting nagdilim ang langit. Parami ng parami ang madilim na ulap sa kalangitan. Ilang sandali pa ay bumuhos na ang ulan. Isang malaking bagyo sa loob ng pamilyang Diaz sa Central City ang tahimik na namumuo. Kabanata 1563. Sa Central City, ang pinakamataas na palapag ng gusali ng opisina ng Urban Diaz Group. Si Isaac, ang chairman ng kumpanya, at ang kanyang personal na abogado, si Bruce, ay nakatayo sa harap ng malalaking bintana ng France. Masaya silang humihit-hit ng tabako. Tinanong ni Isaac, kumusta ang charge? Ito ay maayos, sabi ni Bruce, inihanda ko ang lahat ng ebidensya, at sinusundan din ng mga abogado ang mga paglilitis sa korte. Naniniwala ako na malapit na nating maalis si Laila. Kapag nangyari iyon, maaari mo siyang itapon sa pamamagitan ng paghihiwalay sa kanya. Hindi siya makakakuha ng kahit isang sentimo. Tuwang-tuwa si Isaac. Sa wakas ay maalis na niya ang babaeng ito na matagal nang nagdulot ng kalungkutan sa kanya. Humihit-hit siya ng tabako at sinabing, masyado pa akong bata noon, kaya nalinlang ako sa kagandahan ng babaeng ito. Pinakasalan ko siya at ginawang legal na asawa.
Gayunpaman, labis siyang pinahahalagahan ng aking ama at pinahintulutan siyang kontrolin ang bahagi ng aking kapangyarihan na nararapat lamang na pag-aari ng ulo ng pamilya. Ang kapangyarihan ay natapos na nahahati sa tatlong tao para mapanatili natin ang isa't isa. Dahil dito, di minsan ay hindi ako nagkaroon ng buong awtoridad bilang ulo ng pamilya. Ngumiti si Bruce at sinabing, Mr. Diaz, ganoon din nangyayari ngayon. Huwag ka na ulit magpaloko sa mga babae. Ibig mong sabihin si Bianca. Tumawa si Isaac. Don't worry, hindi ako seryoso sa kanya. Yung babaeng yun gusto pa akong pakasalan. Walang isip talaga siya. Marami na siyang naging lalaki dati. Kung hindi siya maganda, hindi ko rin siya sasamahan. Kapag sapat na ang aking nilalaro, itatapon ko siya kaagad. Ngayon, matagal nang nawala ang nararamdaman ni Isaac para sa mga babae. Hindi na niya ibibigay ang puso niya sa kahit na sinong babae. Speaking of which, si Laila din ang tinawag na Lucky dahil siya ang huling babaeng nakapagpagamot sa kanya ng sinsero ni Isaac. Ang ibang mga babae ay laruan lang ni Isaac. Itatapon niya ang mga ito pagkatapos niyang mabusog ang mga ito. Siyempre, karamihan sa mga kababaihan ay interesado lamang sa pera ni Isaac. Hanggat maaari nilang makuha ang pera, ang lahat ng iba pa ay hindi mahalaga. Karamihan sa kanila ay hindi man lang nangarap na pakasalan si Isaac. Lahat maliban kay Bianca. By the way, Mr. Diaz, anong gagawin mo kay George? Seryosong tumingin si Bruce kay Isaac. Huminga ng malalim si Isaac at sinabing napakaingat ni Georgia. Siya ay mahiyain at natatakot na magdulot ng gulo. Hindi niya nadudumihan ang kanyang mga kamay sa anumang bagay kaya mahirap malaman ang kanyang kahinaan. Tanong ni Bruce, Mr. Diaz, may balak ka bang sumuko? Sa totoo lang, basta makuha mo ang Animal Forest ni Laila, sa iyo talaga ang pamilya Diaz. Umiling si Isaac. Hindi ito gagawin. Kung hindi ko naagaw ang V-Series, hindi ako maaaring maging pinuno ng pamilya nang hindi tumitingin sa aking balikat. Ayokong ma-share ng iba ang kapangyarihan ko. Para akong tigre na nakahiga sa harap ng kama ko, hindi ako makakatulog niyan. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, dumungaw si Isaac sa bintana. Ngayon, ang mga ulap ay makapal at ang ulan ay bumubuhos. Nabalot ng ulan ang buong mundo. Nanlamig din ang puso ni Isaac sa malakas na ulan. Mahina niyang sinabi, it's time now. Bruce, ang pakete ng mga lobo na hinihiling ko sa iyo na itaas ay maaaring ilabas para sa pagkain ngayon. Nagbago ang ekspresyon ni Bruce. Kinumpi man niya sa huling pagkakataon. Ginoong Diaz, sigurado ka bang gusto mong palayain ang mga lobo? Si Georgia ang biological sister mo. Biological sister. Haha. Isaac said disdainfully, ang pamilya Diaz ay pwede lang magkaroon ng isang ulo at ang kapangyarihan ng pamilya Diaz ay maaari lamang sa mga kamay ng ulo ng pamilya. Lumampas siya sa kanyang mga hangganan kaya dapat niyang pagbayaran ang kanyang buhay. Nakuha ko na. Walang ibang sinabi si Bruce. Tumalikod na lang siya at umalis. Umuulan at isang itim na kotse ang nasa sa ulanan. Nakaupo sa kotse si Georgia at ang dalawa niyang bodyguard. Si Georgia ay medyo maingat na tao. Sa tuwing lalabas siya, may kasama siyang hindi bababa sa dalawang bodyguard at ngayon ay walang pagbubukod. Nakaupo siya sa kotse, bahagyang nakasandal sa sandalan. Sobrang irritable ang pakiramdam niya. Sa isang banda, nag-aalala siya kay Laila, at sa kabilang banda, natatakot din siya sa kanyang nakababatang kapatid. Kilalang kilala niya ang kanyang kapatid. Ito ay tiyak dahil kilalang kilala niya ito, kaya mas natakot siya. Naalala ni George na minsan siyang kumain ng cookie na pagmamayari ni Isaac noong bata pa siya. Noong gabing iyon, itinapon ni Isaac ang isang garapon ng cookies sa higa ni Georgia at ginamit ang mga nagkukumpulang langgam para kagatin siya. Siya ay maliit at kung ano ang pag-aari niya ay kanya lamang. Ito ay si Isaac. Kaya naman, laging nararamdaman ni George na lahat ng nararanasan ngayon ni Laila ay tiyak na may kinalaman kay Isaac. Baka siya pa ang taong nagplano nito sa likod ng mga kortina. Ang problema ay walang ebidensya. Isaac, huwag kang lalayo, bulong ni George sa sarili. Ang kotse ay umalis sa pangunahing kalsada at nagmaneho sa punong kalsada patungo sa bahay ni Georgia. Ang kalsadang ito ang tanging daan patungo sa kanyang bahay. Palakas ng palakas ang ulan, bumabagsak sa mga bintana ng sasakyan. Pinitik ng driver ang wiper para alisin ang tubig ulan sa windshield ng sasakyan.
Habang nagmamaneho sila, biglang natapakan ng driver ang brake. Halos iuntog ni Georgia ang ulo sa headrest at pagalitan, ano ba? Hindi ka ba marunong magmaneho ng maayos? Gusto mo bang tanggalin kita? Pangit na ang mood niya kaya galit na galit siya. Nagmamadaling sinabi ng driver, paumanhin, Miss Diaz, ngunit may sasakyan sa unahan na nakaharang sa daan. Ang sasakyan. Labis na naguguluhan si Georgia. Ang kalsadang ito ay patungo sa villa kung saan siya nakatira. Masasabing walang iba kundi ang bahay niya sa unahan. Bukod sa kotse niya, dapat walang ibang sasakyan. Paanong nakaparada ang kotse sa kalsadang ito nang walang dahilan? Kabanata 1564. Itinagilid ni Georgia ang kanyang ulo at sumhandle at nakita niyang may nakaparada ng maliit na truck sa gitna ng kalsada. Tinalikot ng driver ng truck ang gulong sa likuran ng sasakyan, parang may sira sa sasakyan. Bumaba ka at tanungin mo kung anong nangyayari. Sige. Pinuksan ng driver ang pinto ng kotse at pumunta para tingnan ang sitwasyon. Muling sumhandle sa sandalan si Georgia, nakaramdam ng pagkairita. Hindi na maganda ang takbo nito at nangyari ang isang kapos-palad. Alam niya kung bakit narito ang isang truck at hindi siya nag-order ng kahit ano. May mali. Ang maingat na personalidad ni Georgia ay ginawa siyang paranoid. Bigla siyang umayos at tumingin sa driver. Nanlaki ang mga mata niya, hindi naglalabas ng kahit isang detalye. Then, she saw her driver talking to the truck driver. Si Georgia ay masigasig at hindi nagtagal ay nabanggit ang isang detalye. Inilagay ng driver ng truck ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon. Pagkatapos, mabilis siyang naglabas ng kung ano. Nang ilabas niya ang kanyang kamay ay mayroon ng matalim na punyal sa kanyang kamay. Mag-ingat ka. Napasigaw si George sa takot pero hindi maabot ng kanyang boses ang driver. Masyadong malakas ang tunog ng ulan at kidlat sa labas. Agad itong tumago sa puso ng driver. Sa loob lamang ng 2 segundo, nahulog ang driver sa sarili niyang dugo at namatay. Pagkatapos, nakita niya ang driver ng truck na naglalakad patungo sa kotse na may dalang punyal. Ang kanyang mabangis na mga mata ay parang isang gutom na lobo. Nakakakilabot. Miss Diaz, tumakbo ka. Napagtanto ng 2 bodyguard sa kotse na may mali. Nang magmaneho na sila ng sasakyan, may isang lalaking sumugod palabas ng kagubatan sa tabi nila. Pinuksan niya ang pinto at inilabas ang susi ng sasakyan. Hindi na nila kayang magmaneho ng sasakyan. Pinuksan ng mga bodyguard ang pinto ng kotse at tinakpan ang pagtakas ni Georgia. Nakaharang ang daan sa unahan at imposibleng makauwi kaya tumakbo lang si Georgia pabalik kung saan sila dumating. Inalagaan ng 2 bodyguard ang 2 lalaki. Sa sobrang takot ni Georgia ay muntik na siyang mawala ng malay. Inilabas niya ang kanyang telepono habang tumatakbo at gustong tumawag sa 911 para tumawag ng pulis, ngunit dahil sa sobrang lakas ng ulan, hindi na niya madial ang numero. Sa sandaling iyon, narinig niya ang 2 matinis na sigaw mula sa likuran. Tumingin si George sa likod at nakita niya na ang kanyang mga bodyguard ay nahulog sa mga pool ng dugo at 4 o 5 lalaki ang lumitaw sa kanyang likuran. Bawat isa sa kanila ay may dalang punyal sa kanilang mga kamay at ang kanilang mga mata ay mabangis. Ito ay tulad ng isang grupo ng mga ligaw na lobo na nakatingin kay Georgia, isang malit na tupa. Malamang mahirap para sa kanya na tumakas ngayon. Ang lakas talaga ng 2 bodyguard pero hindi man lang umabot ng 10 segundo. Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kalakas ang mga lobo na ito. Paano makakatakas si Georgia, isang mahinang babae? Ito ay tulad ng kanyang hinulaan. Tumatakbo si George nang may makita siyang maraming lalaki na sumulpat sa kanyang harapan. Akala niya ay mga dumadaan sila at masaya siyang umakyat para humingi ng tulong. Gayunpaman, nang maglakad siya sa harapan, nagulat siya nang makitang ang mga lalaki ay kasing bangis ng mga taong humahabol sa kanya. Magkakampi sila. Nakaharang ang harapan at likod kaya hindi na nakatakas si George kahit gustuhin man niya. Nadapa siya at nahulog sa kalsada. Hindi inakala ni Georgia na sobrang maingat na may gagawa ng ganoong bagay para mawala siya. Alam na niya kung sino ang nagtangkang pumatay sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi nasaktan ni Georgia ang maraming tao. Isa pa, iisa lang ang nakakaalam ng kinaroroonan ni Georgia at ang daan na dati niyang babalikan. Ito ay ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Isaac. Isaac, ganito ka ba talaga kawalang puso? Gusto mo bang patayin ang sarili mong kapatid?
Sa katunayan, bumalik si Isaac sa pagkakataong ito para paalisan ng dalawang babae, sina Layla at Georgia. Ang mga maaaring harapin ng mga daya ay haharapin sa pamamagitan ng mga panlilinlang, habang ang mga hindi maaaring makitungo sa pamamagitan ng mga daya ay direktang papatayin. Hanggat namatay si Georgia, ang Viserys sa ilalim ng kanyang pangangalaga ay pag-aari ni Isaac. Si Layla ay diborsyado ng walang nakukuha kahit isang sentimo, at si Georgia ay patay na. Sa kasong ito, ang kapangyarihan ng pamilya Diaz na nahati sa tatlong tao ay kay Isaac lamang, at siya ang magiging tunay na pinuno ng pamilya Diaz. Nakalkulan niya ng husto ang lahat. Tumulo ang luha ni Georgia. Hindi niya alam kung lungkot ba iyon o takot. Sa sandaling iyon, siya ay isa ng patay na babae. May lalaking lumapit kay Georgia. Tahimik siyang naglabas ng punyal at direktang sinaksak sa leeg ni Georgia nang walang sabi-sabi. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng whoosh na tunog at isa pang punyal ang dumaan sa hangin. Tinaksak nito ang kamay ng lalaki at nahulog ang kanyang punyal sa lupa. Sandaling natigilan si Georgia. May tao ba dito para iligtas siya? Pinuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa ibabaw. Nakita niya ang dalawang sinag ng mga ilaw na nagniningning sa malakas na ulan sa hindi kalayuan. May umalangaw-ngaw na tunog ng sasakyan. Pagkatapos, nakita niya ang isang motorsiklo na mabilis na umaandar. Sakay ng motorsiklo ang isang lalaki na hanggang balikat ang buhok at tila cold-blooded. Ang taong ito ay Scorpio mula sa 12 Golden Zodiac. Bagaman hindi kilala ni George si Scorpio, naramdaman niya ang parehong ugali ni Thomas mula sa kanya. Dahil dito, nakita niya ang pag-asa na mabuhay sa kabila ng kawalan ng pag-asa. Kabanata 1565. Tagipin mo ako, tigaw ni George sa ulan. Uminto ang motorsiklo sa harap ni George at bumaba mula rito si Scorpio, hawak ang isang maikling stick sa kanyang kamay. Kung ito ay isang ordinaryong rescue operation, tiyak na dadalhin ng tao si George sa motorsiklo at magmadaling lumabas mula sa grupo ng mga lobo sa pamamagitan ng pagtapak sa accelerator, pero hindi ginawa ni Scorpio. Pinili niyang pumunta sa grupo ng mga lobo. Mahigpit niyang hinawakan sa kamay ang maikling stick. Sa isang pagsabog na pagsabog, biglang nagpapuwersa si Scorpio sa kanyang mga paa at tumalon sa umpukan ng kalaban. Siya ay malamig, mayabang, hindi pala kaibigan, at matigas ang ulo. Ang patpat ng Scorpio ay direktang nabasag sa balikat ng isa sa kanila, at ang balikat ay na-dislocate sa isang iglap. Pagkatapos, tumama ang stick sa kanyang binti sa bilis na napakabilis ng kidlat, at agad na nabali ang buto ng kanyang binti. Ang maikling stick ng Scorpio ay malakas, at ang bawat galaw ay nakamamatay. Ang grupo ng mga wolf ay hindi rin mahina. Sabay silang sumugod at sinaksak si Scorpio gamit ang matatalas na punyal. Leeg, templo, at puso. Nakamamatay ang bawat galaw. Pero ang bilis ng Scorpio ay hindi maisip. Bawat galaw niya ay perpektong iniiwasan niya. Ang ulan ay lumilipad, at ang baras na bakal ay pinalo ang mga lobo. Siya ay matapang at walang talo habang siya ay nakikipaglaban sa 10 tao sa kanyang sarili. Sa wakas, napagtanto ng grupo ng mga wolf na may mali. Hindi sila maaaring magpatuloy sa ganito dahil sila ay durugan ng Scorpio lamang. Sila ay naging pabaya. Noong una ay inakala nila na mas marami silang tao habang nag-iisa si Scorpio. Nagkaroon din sila ng tiwala sa sarili nilang kakayahan sa pag-aakalang magagawa nilang patayin si Scorpio sa ilang hakbang. Matapos ang laban, nalaman nilang hindi lamang nila kayang patayin si Scorpio, ngunit halos mapuksa din sila. Ito ang pagkakaiba sa lakas. Ang mga wolf ito ay mga mamamatay din, kaya't naiintindihan nila ang kapangyarihan ng Scorpio. Matatalo sila kung patuloy silang lalaban. Gayunpaman, narito sila upang tapusin ang misyon. Kung hindi natapos ang misyon, hindi sila makakabalik. Pabayaan mo siya. Tapusin na natin ang misyon. Naglabas ng utos ang Alpha Wolf. Sa wakas, ang lahat ng mga wolf ay bumalik sa kanilang katinoan. Hindi nila kailangang makipag-away kay Scorpio. Kailangan lang nilang patayin si Georgia. Kaya, sumuko sila sa Scorpio at sinisingil patungo sa Georgia gamit ang kanilang mga punyal. Napakaraming tao. Kahit na si Scorpio ay maaaring hindi siya mailigtas sa oras. Gayunpaman, nang nasa kalagitnaan na ang grupo ng mga tao, may ilang swish na tunog sa ulan. Pagkatapos, ilang matutulis na palaso ang lumipad sa himpapawid, bumaril sa mga binti ng grupo ng mga tao.
Wala pang 3 segundo, isang malaking grupo ng mga tao ang nahulog sa pool ng dugo. Hindi sila namatay, pero nawala na sila ng kakayahang kumilos. Lumingon si Scorpio sa likod at nakita ang isang malakas na lalaki na naglalakad at nakangiting nagsasabing, "Ngayon alam mo na ang kapangyarihan ng aking pana." Aha! Ito ay si Libra, ang master ng armas. Lumapit siya kay Scorpio at sinabi sa kanya, "Focus ka lang sa laban at wala kang pakialam kay Miss Diaz. Muntik mo nang mabaigo ang misyon." Inalis ni Scorpio ang maikling stick. "Hindi ako mabibigo." Tumalikod siya at naglakad papunta kay Georgia. Pagkatapos, inabot niya ito upang tulungan siyang sumakay sa motorsiklo at umalis. "Hoy, hintayin mo ako." Umisi si Libra kay Scorpio at umindayog patungo sa dulo ng kalsada. Umuhos pa rin ang ulan. Ang lahat ng mga lobo ay nahulog sa isang pool ng dugo at ni isa sa kanila ay hindi makatayo. Alinman sa kanilang mga binti ay nabali ng isang maikling stick o ang kanilang mga binti ay nasugatan sa pamamagitan ng mga palaso. Hindi sila makalakad. Alam nila na sina Scorpio at Libra ay hindi sila pinatay. Kung hindi, patay na sila. Kabanata 1566. Tiniis ng Alpha Wolf ang sakit at kinuha ang isang telepono mula sa kanyang bulsa at nagpadala ng isang salita sa isang hindi pamilyar na numero. Fail. Nabigo. Nabigo ang misyon. Nabigo ang Alpha Wolf sa kanyang unang misyon at iisa lang ang katapusan pagkatapos ng kabiguan ng kamatayan. Kung hindi siya papatayin ng kaaway, hindi rin siya mabubuhay. Nakahiga ang Alpha Wolf sa lupa at inikat ang punyal patungo sa kanyang puso. Kawakas, huminga siya ng malalim at tumingin sa paters na ulan sa langit. Pagkatapos, pinasok niya ito. Pumaon ang punyal sa kanyang puso at agad siyang namatay. Sa Sterling Technology, Georgia, na sinamahan ng Scorpio at Libra, ay dumating kay Thomas. Ngayon basang-basa na ng ulan si Georgia. Muntik na siyang mamatay, kaya gulat na gulat pa rin siya. Matapos hilingin ni Thomas sa babaeng katulong na tulungan si Georgia na maligo, ang dalawa ay umupo sa pribadong opisina ni Thomas at ang mga tagalabas ay hindi pinayagang pumasok. Nagpakawala ng malalim na hininga si Georgia. Uminom siya ng mainit na tsaa at sinabing, "Salamat." Walang pakialam na sinabi ni Thomas, "Alam mo kung sino ang gustong pumatay sa iyo." Tumango si Georgia. "Alam ko." Napabuntong hininga si Thomas at sinabing, "Sa sandaling may nangyari kay Laila, naisip ko na baka nagkaproblema ka rin." Ang kapangyarihan ng pamilya Diaz ay nahahati sa 3 tao. Ang pagkakaroon ninyong dalawa ay lubhang nagbabanta sa katayuan ni Isaac bilang padre de pamilya. Sabi ni Georgia na may mapait na ngiti, "Actually, noong inabot sa akin ng tatay ko ang V-Series noon, tumanggi ako. Pero kilalang kilala ng tatay ko ang kapatid ko. Kung ang lahat ng kapangyarihan ay nasa kanyang mga kamay, siya ay magiging isang tyrant at ang pamilya Diaz ay ganap na mapapahamak. I didn't expect that Isaac would end up this way kahit nahati ang kapangyarihan sa 3 tao. Ginawa pa niya ang mga bagay tulad ng pag-frame kay Laila at pagpatay sa sarili niyang kapatid. Siya ay walang awa. Ang kapangyarihan ay maaaring mawala ng sarili sa mga tao. Karaniwan para sa magkapatid na mag-away sa loob ng isa't isa para sa kapangyarihan, at hindi karaniwan para sa mga ama at anak na mag-away sa isa't isa. Nakita ni Thomas na nangyari ito ng marami. Aniya, si Isaac ay malamang na naghahanap sa iyo sa buong mundo ngayon. Kung magpapakita ka, ito ay lubhang hindi ligtas, kaya dapat kang manatili sa aking lugar sa loob ng 2 araw. Sinabi ni Georgia, "Salamat, Ginoong Mayo." After a pause, she said, "Naaawa lang ako kay Laila. Kahit na siya ay may masamang ugali at mayabang at kusa, hindi siya masama kung tutuusin." "Ginoong Mayo, mailigtas mo rin ba si Laila?" It actually took her all her courage para makapag-request as Laila was just framed Thomas not long ago. Gayunpaman, may dahilan kung bakit naglakas loob si Georgia na gumawa ng ganoong kahilingan. Kung may liligtas ni Thomas si Laila, ito ay paghihiganti ng sama ng loob na may kabaitan. Ang lahat ng mga naunang hinaing ay mapapawi at si Laila ay gagantihan si Thomas ng higit na desperado. Sa oras na iyon, ang korporasyon sa pagitan ni Thomas at ng pamilya Diaz ay maitatag ng totoo. Kung walang ginawa si Thomas, kapag naalis na ni Isaac ang kapangyarihan ni Laila, magiging asim si Thomas at ang korporasyon ng pamilya Diaz. Maganda ang relasyon ni na Thomas at Georgia, kaya hindi kailanman makikipagtulungan si Isaac kay Thomas. Para sa kapakanan ng hustisya at benepisyo, dapat iligtas ni Thomas si Laila.
Si Georgia ay isang matalinong babae. Nakita niya ang gusot at natukoy ang mga benepisyo sa loob nito kaya naglakas loob siyang sabihin ito kay Thomas. Siyempre, ito rin ay para bigyan si Thomas ng out. Kahit na si Thomas ay pinakilos ng mga benepisyo, hindi niya maaaring hayaan siyang magkusa na magmungkahi na iligtas ang kaaway, tama ba? Masyadong nakakahiya iyon. Si Georgia ay hindi nabuhay ng walang kabuluhan sa loob ng maraming taon. Isinalang-alang niya ang lahat ng aspeto ng maingat. Matalino din si Thomas. Binigyan na siya ni Georgia ng landas kaya hindi na niya kailangang magpatuloy sa isang deadlock. Dapat niyang bigyan ng mukha si Georgia at manalo ng mas malaking benepisyo para sa kanyang sarili. Gagawin ko ang sinabi mo, sabi ni Thomas. Salamat, nakangiting sagot ni Georgia. Umiti din si Thomas. Tumayo siya at makahulugang sinabi, ako ang dapat magpasalamat. Pagkatapos niyang magsalita ay lumabas na siya ng opisina. Ang lugar na ito ay ibinigay kay Scorpio at Libra upang protektahan ito at walang sino man ang makalapit dito. Kabanata 1567. Sa itaas na palapag ng Orban Diaz Group, nakatayo si Bruce, ang personal na sekretarya, sa harap ni Isaac, ang pinuno ng pamilya. Nabigo ang misyon. Hindi makapaniwalang tumingin si Isaac kay Bruce. Bamukha ang kanyang mga kamao at nakakuyom. Gusto niyang sampelan si Bruce, pero sinubukan niyang pigilan ito. Kailangan pa rin niya ang tulong ni Bruce, ngunit ang pagkabigo na ito ay nagpagalit sa kanya. Sabi ni Isaac, ano ba? Ang isang malaking grupo ng mga tao ay hindi man lang makayanan ng isang walang armas na babae. Dalawa lang ang bodyguard at isang driver sa tabi niya. Mahirap bang patayin siya? Sagot ni Bruce, ayon sa natanggap kong balita, madaling napatay ang bodyguard at ang driver. Ang problema ay nasa huling dalawang tao na napakalakas. Ang ating mga tao ay walang kapantay sa kanila. Napakalakas. Hindi maintindihan ni Isaac. Hindi mo ba sinabi na ang mga killer na sinanay mo ay napakahusay? Kumastos ako ng 10 milyong dolyar sa kanila bawat taon, ngunit sa huli, wala silang magagawa. Medyo nahiya si Bruce. Walang duda na ang mga taong sinanay niya ay napakahusay. Ang bawat isa sa kanila ay maingat na pinili, pero ang mga taong may kakayahang ito ay natalo pa rin sa huli. Tsaka 2 tao lang ang natalo nila. Sino ang 2 taong ito? Sila ba ay mga bagong hire na bodyguard ni George? Sumagot si Bruce, ako ang mananagot sa kabiguan ng operasyong ito. Aalamin ko ang kinaroroonan ni George at papatayin ko siya para masiguradong makakaupo kang matatag bilang ulo ng pamilya. Sige, pumunta ka. Hindi alam ni Isaac kung ano pa ang sasabihin. Pagkaalis ni Bruce, nagpabalik-balik si Isaac sa opisina dahil labis siyang nag-aalala. Inalerto niya si George dahil nabigo ang operasyon sa pagkakataong ito. Kung alam ni George na siya ang nasa likod nito, malaki ang problema niya. Hindi, dapat sabihin na tiyak na alam ni George na siya ang nasa likod nito. Matapos ma-frame si Lila, isang pagtatangka ang ginawa sa buhay ni George ng sunod-sunod. Hindi maaaring ito ay isang pagkakataon. Tinipa ni Isaac ang basurahan sa isang sipa at sinabing, Darn 8. Pumasok si Bruce sa elevator at pinindot ang button papunta sa unang palapag. Sa ngayon, naiinis din siya. Ang isang grupo ng mga mamamatay tao na pinaglaanan niya ng oras at pagsisikap para sanayin ay naging walang silbi. Malaki ang epekto nito sa kanyang reputasyon. Sino ang maglalakas loob na gamitin siya sa hinaharap? Kailangan niyang mabawi ang kanyang reputasyon. Isang lalaking nakamotorsiklo na gumagamit ng maikling patpat at isang matangkad na lalaki na gumagamit ng busog at palaso. Kailan nagkaroon ng 2 kahangahangang lalaki ang Central City? Mukhang matagal na akong wala sa Central City, kaya hindi ko maintindihan ang sitwasyon sa Central City. Sa pagkakataong ito, ako nga ang may kasalanan kung bakit hinayaan kong makatakas si Georgia. Habang nag-uusap, huminto ang elevator at nakarating sa unang palapag. Bumukas ang pinto ng elevator. Paglabas ni Bruce ng elevator, nakita niya ang isang babaeng nagmamadaling tumakbo. Ito ay walang iba kundi si Lila. Siyempre, nahadyap din ng tingin ni Lila si Bruce. Agad niyang pinigilan si Bruce at tinanong, nandyan sa taas ang jerk na si Isaac, tama ba? Oo. Okay, gusto kong itanong kung bakit niya sinubukang patayin ang sarili niyang kapatid. Kumunat ang noo ni Bruce at sinabing, Mrs. Diaz, natatakot ako na hindi mo naiintindihan. Paano kayang patayin ni Mr. Diaz ang kanyang kapatid? Si Miss Diaz ay inatake at ang kanyang kinaroroonan ay hindi alam. Si Mr. Diaz ay balisa din.
Nakatanggap lang ako ng utos sa kanya na dapat kong alamin ang kinaroroonan ni Miss Diaz. Kung humingi ng pera ang kabilang partido, gagawin namin ang lahat para maibalik si Miss Diaz. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Hindi sa walang isip si Laila. Umisi siya at sinabing, Bruce, sa tingin mo hindi ko alam. Nakipagsabuatan ka kay Isaac para siraan muna ako at patayin si George pagkatapos nito. Gusto mo lang kunin lahat ng kapangyarihan ko. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. No way na nangyayari. Nagkibit balikat si Bruce. Mrs. Diaz, mangyaring bigyang pansin ang iyong mga salita. Kung patuloy kang nagsasalita ng walang kaparirekan tulad nito, maaari kitang kasuhan ng paninirang puri. Huwag kalimutan na ako ay isang abogado. Nako, Miss Diaz, ay mande ka na. Ipinapayo ko sa iyo na huwag tumakbo sa paligid para sa mga bagay na hindi nauugnay. Mas mabuting pag-isipan mo ito ng mabilis. Kung wala kang makukuha pagkatapos ng diborsyo, paano ka mabubuhay sa hinaharap? Pagkatapos magsalita, tumango si Bruce at lumabas ng gusali. Nanginginig sa galit si Laila. Tinuraan niya si Bruce at sumakay sa elevator sa itaas pagkatapos noon. Makakaganti siya kay Isaac. Ang bodyguard ni Laila, si Luke, ay nakaupo sa bahay at gumagamit ng kanyang mobile phone. Sa mga araw na ito, wala siyang kailangang gawin. Kailangan na lang niyang maghintay na tumstigo laban kay Laila at tuluyang siraan ito para wala na itong makuha pagkatapos ng hiwalayan. Nang masayang naglalaro siya ay biglang may tumunog. Bumukas ang pinto ng bahay at isang malaking grupo ng mga tao ang sumugod. Natigilan si Luke. Sino kayo? Bago pa siya makatayo ay itinali ng grupo ng mga tao si Luke sa upuan. Ang lalaking nanguna ay si Flying Rooster. Hinawakan niya ng kamay ang buhok ni Luke. Tinapik-tapik niya ang mukha niya at sinabing, Tsop! 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 Gaya ng inaasahan ng kaibigan ni Laila. Ang gwapo mo talaga. Kabanata 1568. Saway ni Luke, who the hell are you guys? Pakawalan mo ako. Titawan mo ako. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Kapag may nangyari sa akin, hindi ka pababayaan ng pamilya Diaz. Umiti si Flying Rooster. Alam ko. Alam ng buong Central City ang tungkol sa relasyon niyo ni Laila. Napakaganda ng relasyon niyo. Paano ako maglakas loob na gawin ang anumang bagay sa iyo? Pero, tinapik ng Flying Rooster ang mukha ni Luke at sinabing, pera lang ang gusto namin. Hindi ka namin gustong patayin. Natatakot na sabi ni Luke, gusto niyo ng pera. Okay, magkano ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo. Ang Flying Rooster ay nagsabi ng isang numero, $100 milyong. $100 milyong. Halos masuka si Luke. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, wala akong $100 milyong. Ganyan na ba kayo kahirap para kayo ay naging baliw? Okay lang kung gusto mo ng $1 milyon o $2 milyong. Paano ka makakahingi ng $100 milyong? Sabi ni Flying Rooster, wala kang $100 milyong pero mayroon si Laila. Isa siya sa 3 pangunahing pinuno ng pamilya Diaz, buong kontrol niya ang Animal Forest, bawat taon, $10 bilyong ang kinikita. $100 milyong lamang ay wala. Hindi ni kay Mick si Luke. Totoong walang halaga ang $100 milyong kay Laila. Ang problema ay paano paggagastusin ni Laila ang $100 milyong para kay Luke. Sabi ni Flying Rooster sa isa niyang subordinate, go and call Laila. Sabihin sa kanya na ang kanyang pagmamahal ay nasa ating mga kamay kaya magmadali at ilipat ang $100 milyong sa account na aking itinalaga. Kapag natanggap ko ang pera, hahayaan ko siya. Kapag hindi ako nakatanggap ng pera, papatayin ko siya. Nang marinig ito, halos mapaiyak si Luke. Tiniraan niya si Laila. Kung tutusin, wala man lang siyang relasyon kay Laila. Maging si Laila ay hiniling din na mamatay si Luke, kaya paano niya ito maliligtas? Kinakabahan talaga si Luke. Boss, makinig ka sa akin. Hindi pa ganoon kaganda ang relasyon namin ni Mrs. Diaz. Hindi siya gagastos ng $100 milyong para sa akin. Pwede bang ibaba mo ng kaunti ang presyo? Tinaikot siya ni Flying Rooster. Sa tingin mo ba ay nasa palengke ka kung saan maaari kang humingi ng diskwento? Pagkatapos noon, naubos ang isa sa mga subordinate ni Flying Rooster. Maya-maya, tumakbo ang nasasakupan at mukhang nagtataka, boss, may hindi tama. Sinabi ko kay Laila ayon sa mga tagubilin mo, ngunit sinabi niya sa akin na patayin ko si Luke ng mabilis. Ha! Natigilan si Flying Rooster. Anong ibig mong sabihin?
Ang $100 milyong ay mas mahalaga kaysa sa isang kaibigan. Pulong ni Flying Rooster sa kanyang sarili, kung gayon, sa palagay ko ay masyadong mataas ang presyo na hinihiling natin. Sabihin mo kay Laila na pakakawalan natin siya kung bibigyan niya tayo ng $50 milyong. Gustong umiyak ni Locke sa gilid ng marinig iyon. Hindi ito tungkol sa pera. Kahit na ayaw nila ng isang sentimos, gusto pa rin ni Laila na mamatay kaagad si Locke. Kung maaari ay handang bayaran ito ni Laila. Kaya naman, mabilis na sinabi ni Locke, "Boss, makinig ka sa akin. Hindi ka makakakuha ng pera kay Laila. Hindi tayo makakakuha ng pera mula sa kanya." Naglabas si Flying Rooster ng punyal at inilagay sa leeg ni Locke. "Kung hindi natin makuha ang pera ngayon, papatayin kita." "Huwag. Pakiusap, boss. Pag-usapan natin ito." "Pag-usapan ng ano?" Pinandilatan ng Flying Rooster si Locke. "Hindi ka ba mahal na mahal ni Laila? Nakitulog na siya sa iyo. Bakit hindi siya magbayad ng $50 milyong? Hindi ako maniniwala." Ang sitwasyon ay dumating sa puntong ito. Upang mailigtas ang sarili niyang buhay, inalis ni Locke ang lahat ng pagkukunwari. "Aniya, boss, wala naman akong kinalaman kay Laila. Ang mga balita, larawan, at demanda na iyon ay pawang huwad upang linlangin ang mga tao. Kung hihingi ka ng pera kay Laila, hindi lang niya ito ibibigay sa iyo, kundi hilingin pa niya na patayin mo ako. Sa tingin mo, pera lang ang gusto mo, kaya bakit kailangan mo siyang piliin sa lahat ng tao?" Natigilan si Flying Rooster. Nagtataka niyang tanong, "Anong ibig mong sabihin?" "Ang sabi sa balita may relasyon daw kayo ni Laila." "Fake ba?" "Oo. Sino ang binibiro mo? Nakita ko na lahat ng litrato. Ang mga larawan ay peke rin." Tumingin si Flying Rooster kay Locke na may pagdududa. Wala talagang choice si Locke at sinabing, "Let me tell you. Ang mga larawang iyon ay nahahati sa dalawang kategorya. Ang unang kategorya ay ang intimate photos namin ni Laila. Bagamat mukhang intimate sila, sa katunayan, sinadya kong gumawa ng ilang intimate na aksyon nang hindi pinapansin ni Laila at hayaan ang mga tao na kunan ito ng litrato pagkatapos noon. Walang alam si Laila tungkol dito." Nagtanong muli si Flying Rooster, "Paano ang mga larawan mong natutulog?" Paliwanag ni Locke, "Madali lang. Nakakita kami ng isang babae na halos kamukha ni Laila at binigyan siya ng $2 milyong. Nang wala si Laila sa bahay, pumasok ang babae at sinuot ang damit ni Laila. Nagkunwari akong nakakabit sa kama kasama siya at kumuha ng ilang litrato at video. Hindi alam ni Laila ang tungkol dito, kaya hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. So, boss, I don't actually have any relationship with Laila. Kung gusto mo akong gamitin para takutin siya, hindi ba sayang ang oras mo?" Tumango si Flying Rooster. "Mas malala pa kayo sa akin." Umiti si Locke at sinabing, "Isa lahat ng ito ay ideya ni na Isaac at Bruce. Sila ang masama. Pinabayaran lang ako para gumawa ng mga bagay para sa kanila." Umiti si Flying Rooster at iniabot ang kanyang mga kamay para buksan ang pinto. Sa sandaling ito, may pumasok na lalaki mula sa labas ng pinto. Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit. Nakilala ni Locke ang lalaki sa isang sulyap at nagulat siya. "Ikaw. Hindi ba ikaw si Thomas, ang chairman ng Sterling Technology? Bakit ka nandito?" Malamig na sinabi ni Thomas, "Kung wala ako rito, paano ko pa maririnig ang katotohanan ng bagay na iyon?" Natigilan si Locke. Tumingin siya kay Thomas, pagkatapos ay si Flying Rooster at iba pang mga tao. Agad niyang naunawaan na siya ay nalinlang. Si Thomas, Flying Rooster, at ang iba pa ay gumawa ng panlilinlang para sabihin ni Locke ang totoo. Kabanata 1569. Panayang tingin ni Locke kay Thomas. Kahit na napagtanto niya ang nangyari, sinabi na niya sa kanila ang lahat at malamang na naitala ito. Walang silbi na pabulaanan siya. Kaya lang hindi niya naintindihan. Wala bang masamang relasyon si Thomas kay Laila? Bakit gusto niyang tulungan siya? Ginoong Mayo, nakalimutan mo na ba kung paano ka kino-frame noon ni Laila? Bakit tumulong sa ganyang mangkukulam? Basta palayain mo ako, maglalagay ako ng magandang salita para sa iyo sa pinuno ng pamilya Diaz at hayaan kang magkaroon ng bagong pakikipagtulungan sa pamilya Diaz. Ano sa tingin mo? Walang ekspresyong sinabi ni Thomas, nasaan ang babaeng kamukha ni Laila? Hindi niya siya pinansin. Hindi pinansin ni Thomas ang kabaitan ni Locke at tinanong lamang kung nasaan ang babae.
Gusto pa rin kumbansihin ni Locke si Thomas, ngunit nang makita niya ang malamig na mga mata ni Thomas, natakot siyang magsabi ng kahit ano. Nanginginig niyang sinabi, ang babaeng iyon ay tinatawag na Lilia Flores at siya ay nagtatago sa bahay ni Bruce. Ito ay sapat na. Tapat na ito pagkatapos makuha ang impormasyong ito. Tumalikod si Thomas at umalis. Napalunok si Locke ng laway at tinanong si Flying Rooster, Boss, pwede mo ba akong paalisan ngayon? Pakawalan ka. Umiti si Flying Rooster at umupo siya. Nag-frame ka ng iba at ito ay isang krimen. Bilang isang mabuting mamamayan na may katarungan, paano kita pakakawalan? Tiyak na sana si Locke. Boss, anong gusto mong gawin ko? Wala kang kailangang gawin. Manatili ka lang dito ng masunurin. Kung mayroon kang sasabihin, pwede kang magsalita ng dahan-dahan sa istasyon ng pulisya. Nagsindi ng sigarilyo si Flying Rooster at naghintay sa utos ni Thomas. Marami pa ring maitim na ulap sa kalangitan at pinakanak ang bumubuhos ang ulan. Dinala ni Thomas ang mga tao sa bahay ni Bruce. Diretso silang pumasok sa bahay at may nakita silang babae sa bahay niya. Si Lilia iyon. Nagulat din si Thomas nang makita siya sa unang pagkakataon. Kamukhang kamukha ni Lilia si Laila. Kung isusuot niya ang damit ni Laila, hindi niya masasabi kung sino ang totoo at kung sino ang peke. Para lang silang kambal. Nang makita ni Lilia ang isang malaking grupo ng mga tao na pumasok, napasandal siya sa dingding sa takot at nanginginig na nagtanong, si sino kayo? Mahinahong sinabi ni Thomas, Lilia, nalantad ka. Na-frame mo si Laila, kaya sumama ka sa amin sa police station. Pumunta ka sa police station. Hindi ako pupunta. Sigaw ni Lilia sa labas, Bruce, iligtas mo ako. Tagipin mo ako. Walang kwenta, ang ilang lalaking naiwan ni Bruce ay hinarap na ni Thomas. Agad namang may umakyat para kunin si Lilia at pinusasan. Ginoong Mayo, pupunta na ba tayo sa police station? Hindi. Maghintay muna tayo dito hanggang sa mahuli natin ang ating huling biktima. Ang huling biktima ay si Bruce. Pauwi na siya ngayon. Sa itaas na palapag ng Urban Diaz Group, direktang pumasok si Laila sa opisina ng chairman. Agad niyang tinuro si Isaac at pinagalitan, Isaac, you're so cruel. Pinapatay mo pa ang sarili mong kapatid. Nang makita siya ni Isaac, galit na galit siya. Ano bang pinagsasasabi mo, lokong babae ka? Na-aksidente si ate. Ayokong ang nangyari ding ito. Paano mo ako masisisi ha? Hinahanap ko pa rin siya. Malamang nasa likod nito ang pamilya Gomez. Bah, sabi ni Laila, you dare to do it but don't dare to admit it. Sinasabi mo pa na ito ay ginawa ng pamilya Gomez. Isaac, bakit ang duwag mo? Kabanata 1570. Hindi sumagot si Isaac at naglakad na lang palayo. Hinabol siya ni Laila. Hinawakan niya si Isaac at nagkatinginan ang dalawa. Unti-unting tumulo ang luha sa mga mata ni Laila. Bumuhos ang kanyang mga hinaing at emosyon sa sandaling ito. Sila ay isang mag-asawa na kasal sa loob ng maraming taon. Wala ba talaga siyang pagmamahal sa kanya? After a moment, Laila said, Isaac, hindi ka naman ganito dati. Napaka-high-spirited at daring mo noon. Yun ang dahilan kung bakit iniwan ko ang aking asawa at anak at pinili kong lumipad kasama ka. Bakit tuso at masama ka ngayon? May pagmamahal ka pa ba sa akin? Ang walang muwang na babaeng ito ay inaabangan pa ang tinatawag na pag-ibig. Inaasahan din niyang babalikan ang nakaraan, pabalik noong kasama niya si Isaac. Sa kasamaang palad, ito ay imposible. Itinulak siya ni Isaac palayo. Umisi siya at sinabing, Love. Hi, dapat ko bang sabihin na ikaw ay walang muwang o dapat kong sabihin na ikaw ay walang isip? Ang dami kong kasamang babae, pero pag-ibig lang ang sasabihin mo. Lahat ng ito ay nasa mabuting kasiyahan. Ang gusto ko ay ang kagandahan at ang gusto ng mga babae ay ang aking pera. Ano ang mali kung kinukuha ng lahat ang kailangan nila sa isa't isa? Dapat mo bang pag-usapan ang tungkol sa damdamin? Hindi ba sobra? Laila, kumpara sa ibang babae, napakaswerte mo na. Nakuha mo ang pag-aproba ng aking ama at kinuha mo rin ang 1/3 ng kapangyarihan at mahigpit na kinokontrol ang animal forest. Hindi ka pa ba kontento? Bakit pag-ibig ang pinag-uusapan? Nakakasuka. Sige, ayokong makipag-usap sa iyo ng walang kaparekan. Umalis ka na dito. Nakasuhan na kita. Kapag dumating ang hatol, hindi ka makakakuha ng kahit 1 sentimo pagkatapos ng diborsyo.
Pero kung isasaalang-alang ang relasyon natin bilang mag-asawa sa napakaraming taon, bibigyan kita ng bayad sa severance. Ito lang ang kaya kong gawin para sa iyo. Ikaw, lumabas ka. Siya ay medyo walang puso. Matapos maging mag-asawa sa loob ng mahigit 20 taon, wala man lang nararamdaman si Isaac para kay Laila. Niloloko lang siya nito noon. Bata pa at maganda si Laila noon, pero ngayon ay matanda na siya. Pagkatapos tumanda ang mga tao, iba't ibang bagay ang makukuha nila. Tumango si Laila at sinabing, "Okay, I understand. Bulag talaga ako noon para makasama ang isang taong walang utang na loob na tulad mo." Lumabas siya ng opisina na lumuluha. Ang kalungkutan ay higit pa sa pagkamatay ng puso. Ngayon, wala nang pag-asa si Laila para sa relasyong ito. Matapos panoorin si Laila na umalis ay dumura si Isaac. "We're already a few decades old, so why bother talking about love? Dapat tumingin ka sa salamin. Matanda ka na at pangit, ba?" Habang nagsasalita siya ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Bianca. "Hello, Bayan, anong problema?" "Ginoong Diaz, nakalimutan mo na ba ako? Pagkatapos bumalik sa Central City, wala akong natanggap ni isang tawag mula sa iyo." Napangiti si Isaac. "Abala ako. Dapat nakita mo ang balita. Si Laila ay Aidine Mandeco at hindi namin alam kung buhay pa ba si Georgia o hindi. Soon, magiging ganap na sa akin ang pamilya Diaz. Sa oras na iyon, dadalhin kita sa pamilya Diaz at pakasalan ka ng legal." "Talaga? Pagkatapos ay hihintayin ko ang iyong mabuting balita. Mahal kita, Mr. Diaz ko." "Oo." Pagkatapos ng ilang kasuklam-suklam na pahayag, ibinaba ni Isaac ang telepono at itinapon ito sa isang tabi. Isa pang walang isip, nagsindi siya ng tabako at sinabi habang naninigarilyo, "Walang pag-asa talaga ang mga babaeng ito. Gusto nila pareho ang pera ko at ako. Haha, paano magkakaroon ng ganito kagandang bagay sa mundo?" Naglakad siya patungo sa malaking bintana, tumingin sa mga ulap sa langit, at sinabing, "Nasa ilalim ko na ang lahat. Laila, Georgia, hinding-hindi ka makakatakas sa akin."